Paano mararamdaman ng isang bansang matagal na nagmamatigas laban sa Amerika? Isang bansang matagal na nagsasabing hindi sila susuko kahit kailan, na biglang nagpadala ng 3 opisyal para kumpirmahin ang isang peace deal na hindi nila inasahang gagawin? Paano nararamdaman ng isang ama ng isang pangulo ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo na ang kanyang sariling pamilya ay target ng isang assassination plot ng bansang kanyang kinakalaban? Paano posible na sa loob ng iisang weekend ang mundo ay malapit nang pumunta sa isang bagong digmaan at pagkatapos ay biglang lumabas ang isang peace deal na walang naghihintay? At kung totoo ang lahat ng ito, kung talagang handang isuko ng Iran ang kanilang nuclear stockpile, ano ang ibig sabihin nito para sa buong Middle East, para sa Pilipinas, at para sa bawat isa sa atin? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Kaalam PH. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Sa isang lihim na kwarto sa Tehran, may mga opisyal ng Iranian government na nagtitipon. Hindi ito isang regular na pulong, hindi ito isang press conference, hindi ito isang military briefing. Ito ay isang pulong ng mga taong alam na ang katotohanang hindi pa nila kayang sabihin sa kanilang sariling mamamayan, na ang Iran, ang bansang matagal na nagmamataas sa harap ng Amerika, ay nasa dulo na ng kanilang lakas, na ang Operation Epic Fury ng Estados Unidos at Israel ay nagawa ang hindi nila inakala na magagawa, na ang kanilang nuclear facilities ay binomba, ang kanilang ekonomiya ay dumudurog, ang kanilang mga proxy forces ay pinahina. At sa labas ng kwartong iyon sa mga kalsada ng Tehran, ang mga ordinaryong Iranian citizen ay nagtatanong ng iisang tanong. Hanggang kailan pa? Iyon ang sitwasyon ng Iran noong isang weekend na nagbago ng lahat. At sa weekend na iyon, ang mundo ay naabutan ng isang balita na hindi nila inaasahan. Ang Iran ay handang mag-surrender. Para maunawaan kung bakit napakalaking bagay ang nangyari, kailangan muna nating bumalik sa simula ng lahat. Ang US-Iran conflict ay hindi isang bagong kwento. Mula nang mangyari ang Iranian Revolution noong 1979, mula nang hawakan ng mga Iranian students ang mga American hostages sa loob ng 444 na araw, ang relasyon ng dalawang bansa ay puno ng tensyon, galit at hindi pagkakaunawaan. Sa loob ng maraming dekada, ang Iran ay nagtatayo ng isang nuclear program na sinasabi nilang para sa peaceful purposes. Ngunit ang Estados Unidos, Israel at ang karamihan ng Western world ay hindi naniniwala. Para sa kanila, ang nuclear program ng Iran ay may iisang layunin, ang magkaroon ng nuclear weapons na magbibigay sa kanila ng ultimate leverage sa buong Middle East. At ang tensyon na iyon ang tensyon sa pagitan ng Iran na gustong magkaroon ng nuclear capability at ng US at Israel na determinadong pigilan ito ang siyang naging pundasyon ng lahat ng nangyayari ngayon. Noong nakaraang taon, ang tensyon ay umabot sa isang bagong antas. Ang Operation Epic Fury, ang joint US-Israeli military operation laban sa Iran, ay nagdulot ng pinsalang hindi pa nakikita sa kasaysayan ng Iranian military. Ang kanilang nuclear facilities ay binomba. Ang kanilang air defense systems ay pinahina. Ang kanilang mga proxy forces sa Lebanon, Yemen at Iraq ay pinalo. At ang Strait of Hormuz, ang makitid na daanan kung saan dumadaan ang halos 20% ng langis sa buong mundo, ay sarado. Sarado dahil sa US naval blockade. Sarado dahil sa mine-clearing operations ng US Navy. At sarado dahil sa isang strategic decision ng Estados Unidos na kontrolin ang pinaka-critical na choke point ng global energy supply. Para sa Iran, ang saradong Hormuz ay hindi lang isang military setback. Ito ay isang economic catastrophe dahil ang Iran ay umaasa sa Hormuz para i-export ang kanilang langis, ang pangunahing pinagkukunan ng kanilang kita. At nang sarado ang Hormuz, sarado rin ang kanilang ekonomiya. Isipin mo ang sitwasyon ng Iranian regime sa loob ng weekend na iyon. Sa isang banda, ang kanilang militar ay pinahina ng Operation Epic Fury. Sa kabilang banda, ang kanilang ekonomiya ay dumudurog sa ilalim ng sanctions at ng saradong Hormuz. At sa lahat ng ito,
ang kanilang sariling mamamayan ay nagsisimula ng magreklamo. Ngunit narito ang bagay na nagpabago ng lahat. Noong Friday, bago ang makasaysayang weekend na iyon, lumabas ang isang balita na nagpabago ng lahat ng kalkulasyon. Ang Iran ay nagpadala ng isang assassin, hindi para patayin si Trump, para patayin ang kanyang pamilya. Ayon sa Department of Justice, isang trained Iraqi national na miyembro ng Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps ay inaresto. Ang suspek ay may blueprint ng tahanan ni Ivanka Trump sa Florida. At ang kanyang sinabi ay malinaw at malamig. Kailangan naming patayin si Ivanka para sunugin ang bahay ni Trump katulad ng sinunog niya ang aming bahay. Ito ay isang direktang pagtugon sa pagpatay ni Trump kay General Qasem Soleimani noong 2020. Ngunit narito ang tanong na dapat nating itanong. Bakit ngayon? Bakit sa oras na ito, sa oras na ang Iran ay nasa pinakamahinang posisyon nila sa loob ng maraming dekada, pinili nilang mag-escalate sa pamamagitan ng isang assassination plot? Ang sagot ay nagpapakita ng isang bagay na mahalaga tungkol sa Iranian regime. Sila ay desperate na. At ang mga desperate na tao, ang mga desperate na rehimen ay gumagawa ng mga desperate na hakbang. Ngunit ang assassination plot ay hindi nagdulot ng resulta na gusto nila. Sa halip, nagdulot ito ng isang bagay na mas mapanganib para sa kanila. Nagbigay ito sa Estados Unidos ng mas maraming dahilan para mag-escalate. At sa Washington, ang mga canceled military leaves, ang mga strike packages na inihahanda, ang mga warships na nakaposisyon lahat ay nagpapahiwatig ng iisang bagay. Ang Amerika ay handa ng tumama ng mas malakas. At sa harap ng posibilidad na iyon, ang Iranian regime ay nagpasya. Sapat na. Noong Saturday ng makasaysayang weekend na iyon, 3 Iranian officials ang nagsalita. Hindi sa press conference, hindi sa opisyal na pahayag. Sa likod ng mga saradong pinto, nagkumpirma sila ng isang deal, isang memorandum of understanding. Tigil putukan sa lahat ng labanan, kasama na ang Lebanon. Muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, walang transit fee, pagtanggal ng US naval blockade, at ang nuclear question ang pangunahing dahilan ng lahat, ipagpaliban sa follow-up negotiation sa loob ng 30 hanggang 60 araw. At sa kapalit ng lahat ng ito, $25 bilyong sa frozen Iranian assets. 25 bilyon, ngunit hindi pa tapos. Dahil sa kabilang panig sa White House, may isang anonymous na opisyal na nagsalita sa New York Times. At ang kanilang version ay ibang-iba. Ayon sa 2 US officials, ang Iran ay nagbigay na ng written commitment na isusuko nila ang kanilang stockpile ng highly enriched uranium, hindi lang ipagpaliban. Isusuko. 2 magkaibang bersyon. 2 magkaibang katotohanan. At sa pagitan ng dalawa ang tanong na walang makakaalam ng sagot maliban sa mga taong nasa loob ng kwartong iyon. Sino ang nagsisinungaling? Habang nagtatagisan ang 2 bersyon, si Trump ay nag-post sa Truth Social. Kumpirmasyon na may deal na. Ngunit ginamit niya ang isang salitang hindi pa niya ginamit noon para sa Iran. Islamic Republic of Iran. Hindi terrorist regime. Hindi Iranian regime. Islamic Republic of Iran. Opisyal na wika, diplomatic na wika. At sa pagbabagong iyon ng wika, maraming nagsabi na may bagay na talagang nagbago. Sa labas ng negotiating room sa mga kalsada ng Tehran, iba ang reaksyon ng mga tao. Ang mga sumusuporta sa regime ay nagdiriwang. Nagsabi silang nanalo ang Iran. Nagsabi silang pinilit nila ang Amerika na makipag-usap sa kanilang sariling mga kondisyon. Ngunit ang mga kritiko, ang mga nagmamasid mula sa labas, ay nakakita ng ibang larawan. Ang Iranian Foreign Ministry spokesperson ay nag-post ng isang statement tungkol sa isang Roman emperor na napilitang makipag-ayos sa Persia. Ngunit ang larawan na ginamit nila ay nagpapakita ng isang Iranian adversary na natalo. 2 magkaibang mensahe. Sa iisang post, yon ay hindi aksidente. Yon ay isang gobyerno na sinusubukang kontrolin ang 2 magkaibang audience sa iisang sandali. Sa loob ng Estados Unidos, ang reaksyon ay hindi rin maganda. Si Mike Pompeo, ang dating Secretary of State, ay nagsabi ng malinaw,
Kung totoo ang mga kondisyon ng deal, dapat na i-restart ng US ang digmaan agad. Si Senator Roger Wicker ay tinawag ang deal na isang disaster. Si Senator Lindsey Graham at Senator Ted Cruz ay nagbigay ng parehong mensahe. Masyadong malambot, masyadong pabor sa Iran. Ngunit narito ang bagay na kailangan nating tandaan. Ang lahat ng mga senador na ito, ang kanilang reaksyon ay batay sa leaked Iranian version ng deal, hindi sa tunay na detalye. At ang tunay na detalye, kung totoo ang sinabi ng White House anonymous source, ay ibang-iba. Ang Pakistan, ang pangunahing mediator, ay nagsabi ng malinaw, wala pang deal, hindi pa tapos ang negosasyon, at sa gitna ng lahat ng magkakaibang bersyon ang mundo ay naghihintay. Isang kwento ng Iran peace deal ay hindi lang isang kwento ng dalawang bansang nagkakasundo. Ito ay isang kwento ng kapangyarihan, kung paano ito nagbabago, kung paano ito nawawala, at kung paano ang mga bansang matagal na nagmamataas ay napipilitang humarap sa katotohanan ng kanilang sariling kahinaan. Para sa ating mga Pilipino, lalo na sa mga OFW natin sa Middle East, ang mga pangyayaring ito ay hindi abstract na geopolitics. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng inyong trabaho, sa kaligtasan ng inyong pamilya, sa kaligtasan ng inyong kinabukasan. Ang bawat araw na sarado ang Strait of Hormuz ay nagdudulot ng pressure sa presyo ng langis sa buong mundo, kasama na ang Pilipinas, ang presyo ng gasolina, ang presyo ng pagkain, ang presyo ng lahat ng produktong kailangan ng transportasyon para makarating sa inyong mesa. Lahat ng ito ay konektado sa kung ano ang nangyayari sa pagitan ng US at Iran ngayon. Ngunit higit sa lahat ng economic implications, may isang mas malalim na aral sa kwentong ito. Ang lakas ay hindi permanente. Ang Iran, isang bansang matagal na nagmamataas, isang bansang matagal na nagsasabing hindi sila susuko, ay ngayon ay nasa negotiating table. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil ang katotohanan ng kanilang sitwasyon ay mas malakas kaysa sa kanilang pride. At iyon, ang simpleng katotohanang iyon, ay may aral para sa lahat ng tao, hindi lang para sa mga bansa, kundi para sa bawat isa sa atin. Ang pride, ang pagmamataas, ay maaring magpanatili sa iyo sa isang posisyon na matagal mo nang dapat na iniwanan. Ang katapangan ay hindi ang pagtanggi sa katotohanan. Ang tunay na katapangan ay ang harapin ang katotohanan kahit masakit at gumawa ng desisyon na nagpoprotekta sa mga taong mahal mo. Iyon ang aral ng Iran. Iyon ang aral ng isang rehimeng na pilitang pumunta sa negotiating table, hindi dahil sa diplomasya, kundi dahil sa katotohanan ng kanilang sariling kahinaan. At para sa ating mga Pilipino, sa gitna ng lahat ng pagbabago sa mundo, ang tanging bagay na maaari nating kontrolin ay ang ating sariling mga desisyon, ang ating sariling mga pagpili, at ang ating sariling determinasyon na protektahan ang mga taong mahal natin kahit anong mangyari sa mundo sa paligid natin. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan. Maraming salamat.